Hello mga lalabs, mga vayots! Magandang hating gabi sa inyong lahat. Parang aswang lang, no? Hating gabi. Magandang hating gabi sa inyong lahat, mga lalabs, mga vayots from Kuwait. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga tanghali, hapon, or gabi saan man sulok ng mundo. Mega love shoutout sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, dito tayo ngayon sa ating topic, mga lalabs, mga vayots, nakakapanlumo, no, yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi naman lingid sa kaalaman, no, kahit pa sabihin ni Gado na haka-haka yung kahirapan ngayon sa Pilipinas, nyawa na yun, nagabaan. Dahil inatulan siya ngayong guilty kanina dyan sa Pilipinas ng Korte Suprema. Kung pwede pa lang si Gadon i-disbar ulit, i-disbar ng korte, kaso na-disbar na minsan at minsan lang yun. Pinagmulta ng 150,000. Madali lang yun. Isang panalo lang yan ni Gadon sa lotere. Papanalunin lang yan ni Ma'am Shi. Wala na. So, dito tayo sa kay Daniel Padilla. Ito. So, balita ito ng Philippine Star na ang sabi dito, Daniel Padilla heads bagong Pilipinas concert in Davao. Wala nang problema mag-concert si Daniel Padilla. Basta yung literal na concert na yung bang walang ganito, walang bagong Pilipinas, hindi siya ginagamit ng gobyerno ni Marcos. Dahil hindi biro ang talent fee nito. For sure, million to, mga lalabs, mga bayots. Kalain mo. Sa hirap ng buhay ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, walang matino or sapat na maibigay na trabaho para sa mga mahihirap ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Nagtaas ang bilihin dahil tumaas ang dolyar, 58 pesos na mahigit na yata. So, tumaas ang dolyar, tumaas ang presyo ng langis. Bakit mahal ang bilihin sa Pilipinas? Dahil lahat po ng inaangkat ng Pilipinas na mga imports, material, pagkain, or etc. is dollar po ang binabayad. So, nagmahal ang dolyar. So, ibig sabihin nun, lahat ng mga ini-import ng gobyerno ng Pinas, langis, etc., kung pagkain, kung ano pa, magmahal talaga ang bilihin. Ngayon, gagastos pa si Bongbong Marcos ng millions of pesos pambayad dito kay Daniel Padilla. Ako hindi ko inaano si Daniel Padilla dito, binabas. Dahil bilang isang artista, bilang isang singer, entertainer, trabaho po niya to. Ito yung hanap buhay niya. So, hindi ko ibabas si Daniel Padilla dito. Sino yung aking boboljakin is yung gobyerno. Bakit kailangan pa nila magrenta or magbayad ng isang entertainer? Kasi si Daniel Padilla hindi to basta-bastang artista din sa Pilipinas, sikat to. So, yun, bakit kailangan pa magbayad ng gobyerno ni Marcos? Naghirap na nga ang gobyerno, mahal ang bilihin, abay magbayad ka pa ng milyones sa isang talent gaya ni Daniel Padilla. So, magko-concert si Daniel Padilla. Sabi dito kapamilya, actor-singer Daniel Padilla is set to perform in the upcoming Pagkakaisa concert in Davao del Norte. Announcement was quickly shared by Daniel's fans which was then uploaded by her celebrity mom Carla Estrada on her Instagram stories last Tuesday, May 21. Si Carla Estrada, mga lalabs, mga boys, baka hindi nyo alam ha. Andyan siya sa party list ni Martin Romualdez at Yeda Romualdez. So, mag-asawa din. Tingog party list. Kasama yan sila ni Jam Magno. Carla Estrada. So, sa Davao del Norte siya mag-concert. So, hindi sa Davao City. Pag sa Davao City kasi, mayor dyan si Basti Duterte. So, doon sila sa Davao del Norte dahil
yung mayor doon, ano yun? Makayunitae. Pagkakaisa daw yung concert. Dati nagkabuo na buo yung unit team ni Sara at ni Bongbong Marcos. Sino ba yung sumira sa unit team? Di ba Marcos? Si Marcos, si Liza, at saka si Martin Romualdez. Tapos ngayon pa concert kayo pagkakaisa. Kayo nga yung bumuwag Tapos ngayon nais na naman ninyo magkaroon ng tima pagkakaisa. Ay sus ko po. Napaka-plastic ng administrasyong bangag na to. So sabi pa rito, the concert will be held on June 7, 2024, 5 p.m. at the Davao del Norte Sports and Tourism Complex. Kamuntikan ko na masabing cornflakes. So ito ba ay pantapat nila sa hakbang maisog? So hindi po. Para sa akin, siguro sinusubukan nila. Gumagamit sila ng mga artista, nagbabayad para yung mga tao ma-divert ang atensyon. So sabi pa dito, ang pagkakaisa concert was brought by Bagong Pilipinas Servicio Fair, a flagship program implemented under the administration of incumbent President Bongbong Marcos Jr. that provides financial aid, livelihood assistance, and government services to Filipino citizen. Which is, hindi ito dapat, Bongbong Marcos, ang solusyon sa kahirapan at kagutuman ng mga Pilipino. Kagaya ng diputa mong Kadiwa, na nasa Metro Manila lang, 3 branch pa lang, hindi alam ang lalayo ng area. Hindi buong Pilipinas ang Kadiwa. At hindi yan bawat palengke na pwede puntahan ng mga tao doon. No, sa Metro Manila, bawat area pa ako. Doon ako nakatira dati. Sa Paco, sa kung saan-saan pa dyan, may palengke or talipapa. May Kadiwa. Wala Parang kanta lang din ni Freddy Aguilar yung Kadiwa, lulubog lilitaw. So, hindi siya sustainable para sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. No, na bibiyahe ka, halimbawa yung Kadiwa, nasa Paranaque, tapos saan ka ba nakatira? Pasay. Pumasahe ka pa dahil para makabili ka doon ng 29 pesos bawat kilo ng bigas. Yung pamasahe mo, yung pagod mo, traffic pa, puta ka na lang palengke. So, ito yung walang kwenta, mga lalabs, mga bayots. Imbes na, sa halip na magbigay si Bongbong Marcos ng maraming mga trabaho, mapa-construction, etc. man yan, sa mga Pilipino. At ang punto de vista dito is murang bilihin para sa pagkain sa hapag. Hindi kailangan ginagawa ni Marcos ngayon. Parang gusto niyang gawin sa mga Pilipino gawing parang hindi pulobe, inutil. Na parang baboy na lang ba na nasa kulungan na bibigyan mo na lang ng pagkain. Yun yung ginagawa ngayon ni Marcos dito sa mga Pilipino. Yung iba ng mga Pilipino na hindi nakakaintindi, yung iba tamad, yung iba pa gusto lang na hindi na magtatrabaho dahil gusto lang nila sustento mula sa gobyerno dahil may pangsabong, may pambili ng droga, may pampariban ng buhok, pambili ng pampaputi, pampamahid, etc., pampaganda, panglakwat sa mall, pagkain-kain doon, ayun. So, hindi po lahat ng tao masaya dito, no? Mamimigay ka ng livelihood assistance. Magkano? Billions of pesos yung nire-release ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Magkano lang yung binigay sa taong bayan? Pinakamalaki? 5,000. Samantalang billions. Mamimigay lang sila sa tao. Halimbawa, ipagpalagay na natin 30%. So, yung 70% doon, nasa bulsa po nila. Kaya wala silang habas na namimigay ngayon ng ayuda sa taong bayan dahil bakit? Mas malaki yung kanilang kickback.
Lalo na tapos ilagay pa doon yung mukha ni Martin Romualdez sa ako ng bigas. Yung mukha ng asawa niya at ang kanyang party list na tingog party list para dala kampanya na yon. Magpakilala. Aside from mamimigay livelihood, ano yung mga mukha nila? O mukha ni Bongbong Marcos, ni Yeda, Romualdez. Maintindihan ko pa si Marcos kung ano ang mukha niya sa bigas. Bakit presidente siya eh? At under ng kanyang, executive ang DSWD, pero yung tingog party list, di po, hindi nila pira yan eh. Pagyabang ng tingog party list na sila namimigay ng ayuda sa taong bayan, hindi nila pira yun. Mas malaki pa nga ang nakukurakot nila dyan eh, kaysa pinamimigay nilang ayuda sa taong bayan. So ngayon may rinta pa silang artista, di puta. So, sabi pa dito, according to the Philippine News Agency, bagong Pilipinas Servicio Fair scheduled to visit 3 provinces in Mindanao this month, including Tagum City on June 7 and 8, providing Davao del Norte residents to avail various government services from the service caravan. Previous pagkakaisa concert showcased local bands, ITL Band o Caraga, Rocksteady. Kasama yung comedian daw dito na si Waki at Kiray. Hindi lang si Daniel Padilla. Magkano mga pagpalaga, bisa kahit pa sabihin natin 300,000 ang bawat ulo nito ni Waki o ni Kiray o kung sino pa dyan. Pira pa rin yan ng taong bayan ang pinambabayad na sa mga talent na to. At dito sa talent na to, siyempre, hindi natin sila pwede sisihin bakit sila pumayag na kinuha ng bagong lipunan na under bangag administrasyon na to. Kabuhayan po nila yon. Ang may problema po dito, ang bangag administrasyon. Mahal na nga ang bilihin sa kanyang administrasyon. Wala siyang solusyon. Waldas ng waldas pa itong iho di potang presidenteng bangag na adik. Gastos ng gastos. Wala nga matrabaho, may matino na Number 1 yung ini-export sa ibang bansa tao para magtrabaho, magiging OFW. Airport. Libo-libo yung mga flights doon na na-cancel dahil dyan sa kakulangan ng kaap. Wala nga silang solusyon doon eh. Hayaan na lang kasi para masanay na lang daw yung tao, yung mga pasahero. Ganun ka-inutil ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ganun ka-weak. Pero pag concert, ay ang bilis ni Marcos. Concert, inuman, travel, mabilis pa sa alas 4 si Bongbong Marcos. Ngingiwi doon kakanta. Gastos ng gastos sa pera ng taong bayan. Tapos yung mga Pilipino nanlilimahid, bibigyan nila ng ayuda, mas malaki pa yung nakukurakot nila kaysa pinamigay nila sa taong bayan. Mga animal.